Matindi ho ito mga kababayan, wala pa ang araw ng Biyernes pero makakasama na ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Saganang Mamamayan. Kaya naman, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Muli, ang paalala ko, lahat ng congressman na pumirma sa impeachment ni VP Sara, markahan nyo ho ha, lalo na yung mga kababayan nating taga Visayas at Mindanao. Pakita ho natin kung gaano katindi ang pagsuporta ng sambayan ng Pilipino dito kay Vice President Sara Duterte. Partido, asawa, kamag-anak, kabit, kapamilya, lahat ho, wala ho tayong iboboto sa mga bumoto na yan para ma-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives. Wala ho tayong maraming pasakali. Lalo na pagka nandito itong si Senator Rodante Marcoleta, ayaw ko hong pinaghihintay itong si Sendante. Kung pwede na natin aregluhin na natin kagad. Game! And, yung pagdiriwang nila sa araw na ito, inaasahan naming kayo po ay magiging ganap na makabuluhan sa inyong pagsasaya. Opo. At sana ay may sa katuparan nyo sa araw na ito ang lahat po ng nakatatag ng mga aktibidad ninyo. Ayan. Sana ay maging malaki ang kaganapan na mangyayari sa pagdiriwang ninyo. Ayan. Lalo na po sa palatuntunan ito, Sen, ano, ay napakarami po ng mga sumusubaybay sa atin na nandyan po sa Mindanao, yung mga brother Muslims natin. Ikaw lang naman ang nagsasabing maraming nanonood sa atin. Ay, nako! Ilan na bilang? Ilan na bilang? Napakarami na ho talaga, ano, Sen. Pero hindi naman natin mapipigil. Baka yung iba dyan nanonood para abangan lang na magkamali tayo. May mga ganun talaga pagkakataon, Hindi, Sen. No? asahan mo naman yun. Opo. Alam mo, sari-sari ang nanonood sa isang programa. Opo, opo. Makaklasify mo naman yan, Kuya Benny, kung sino-sino yan. Una, yung mga legitimate talaga na gustong-gusto nilang panoorin ang programang ito sa kadahilan ng nakakakuha sila ng maraming impormasyon, kaalaman kaya, na katotohanan. nilang nakabatay lahat sa katotohanan, sa katwiran. Meron namang walang magawa. Yun na po. At ang tanging layunin nila ay makakuha ng ipupuntos. Yan, Maaring sa'yo, maaring kay Kuya Benny, lalong-lalo naman siguro sa akin. Yan, opo. So, talagang parang nakabantay sa bawat katagang sasabihin natin Yan. para lamang makagawa sila ng... Aha. May ganito eh. Meron Kaya ganito. asahan na. Hindi natin maano yan kahit dito sa PH Update Sen. Meron din nga naliligaw-ligaw na ika nga hinihintay na magkamali tayo. Ay alam mo natin yan. Meron ng tumimbre sa atin na inaabangan tayong magkamali para talagang ika nga yayariin tayo. Di ba? Pero hindi yung mangyayari yan. Tayo dito sa PH Update maingat. Hindi mo natin pahihintulutan na makuha tayo nito mga walang yang to. Kasi hanggat maaari, lahat ng platform na pwede nilang mga nagsasalita sa lahat ng platform na pwede nilang patahimikin ngayong mga panahon na to, patatahimikin ho nila yan. At isa na ho tayo dyan mga kababayan. Kaya naman, pagka meron ho kayong medyo nakikita-kitang ika nga medyo naliligaw-ligaw na comment dyan sa baba, kayo na kung bahalang sumalansan. Minsan ho kasi umaabot ng 500, 1,000, 1,500 comments. Hindi naman ho lahat masasagot natin. Yung ilan lang sinasagot ho natin. Pero hindi mauubos ho oras natin pagka sinagot ko kayo lahat. Pero karamihan ho siya mga yan, binabasa ho natin mga kababayan. Na natin yun. Huwag kayong magagalit sa kanila. Ayun, magalit opo. Buti na lang, napalala. Minsan no, kasi napipikon ako, Sen. Ako una. Hindi, parang punong hitik yan eh. Ayun. Yeah, punong hitik talagang binabantayan yan. Ako naman kasi, ang punto ko lang, minsan, Sa punong hitik naman kasi, manghingi ka na, wag mo nang babatuhin. Yung, bagay. Hindi ka pa nakasakit. bibigyan ka naman eh. Maliban na lang, yung may-ari ng puno, masyadong maramot. Yeah. Tama kayo. Pero sa programang ito, walang maramot dito eh. Wala. Opo. Di ba? Minsan nga lang po kasi, kaya ako minsan naiinis. Ako po personal, hindi alam ko kayo, mahaba ang pasensya ninyo, Sen, saka Kuya Benny. Kasi sanay kayo sa ganyan. Pero ako kasi, ang point ko lang, nakinig na nga kayo. Ba't hindi nyo pa inunawa? Hindi nyo pa inintindi kung ano sinasabi namin? Hindi naman mahirap intindihin eh. Hindi, marami rin yung alam nila talaga, naiintindihan eh. Yun. Isang bagay naman yan, Sen. Pinipilit nilang ibahin ang pagpapakahulugan para makapandaya. Makapanlin lang. Ayun. May ganun talaga eh. Ayun, opo. Parang kaligayahan na. Kailangan na nating anuhin yan. Kailangan na natin tanggapin ang realidad na talagang merong mga bayarang nagko-comment, merong mga bayaran na ika nga kung ano-anong sinasabi dyan, di ba?
i-screen grab nila, i-splice nila, tapos kung ano-ano sasabihin nila sa caption. Meron ganyan. Kaya tayo dito sa PH Update, hindi tayo ng splice. Kung panonood ng buong video, buuin natin yan. Kung meron punto de vista, hindi lang yung naratibo, yung bahagi na nakaangkop sa ating naratibo, alabasin natin. Ngayon kung di ka sang-ayon, ay doon na tayo magkakaalaman. Di ba? Doon na tayo magkakaalaman kung gumagana ang ating argumento o hindi. Kaso ang problema doon sa mga pinklawan at dilawan, pagka meron silang meron silang gustong birahing argumento, puputulin nila. Di ba? I-splice nila yung video, tapos yun lang ang pag-uusapan nila. Galawang mahinang nilalang pang mahinang nilalang yun. Hindi yun nila kayang diretsuhin ng video kasi yung hindi papasok sa kanilang mga argumento. Butata ang argumento nila eh. Di ba yan lagi nilang ginagawa kay Senator Rodante Marcoleta, kaya tayo dito sa PH Update. Hanggat maaari, panoorin natin ang kabuuan. Huwag natin hati-hatiin kasi mawawala yung konteksto ng gustong iparating ng mga nagsasalita sa ating mga kababayan pagka ganun ang ginawa natin. Di ba? Para sa mainstream media, ayusin nyo. Kaya wala na nanonood sa inyo eh. Nasa saganang mamamayan na lahat eh. Nasa Net 25 na lahat eh. Alam nila na maimali ang ibang kababayan natin. Totoo. At mapasunod sa isang naratibo na kahit kailan na hindi nangyari. At hindi ginawa. Yun, kumbaga, yun yung mga tao niya, kahit sabi nga nila, kahit anong paliwanag, hindi talaga nila tatanggapin kasi meron sarili silang paliwanag para sa kanilang sarili. Yun ang nakalulungkot kasi pagka may mga ganong klaseng tao, may iba mo sila sa... Meron tao na nag-iba kayo ng opinion. Yes po. Yun, walang problema yun. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng bawat tao ay Iisa o palaging tama kayo. pareho ang opinion nila. Yun lang Asahan mo na meron kaiba yung opinion. Pero mahalaga yun sapagkat pwede niyong pagtalunan yun eh. Yan. At habang nakikinig ang taong bayan, mapapansin niya kung sino yung may higit na katwiran Yan. doon sa kanyang sinasabi. Pero yung dalawang yun na nagpapalitan ng kanya-kanyang kuro-kuro, hindi naman nag-aaway yun eh. Ayun, opo. Yun ang demokrasya. Opo. Kaso itong mga ito hindi. Talagang gagawa lang ng isang bagay na pipilitin niya lang mag-iba. Kahit na naintindihan niya na, hindi ko maintindihan paano siya makikinabang doon eh. Opo. Kung may pakinabang siya doon at yun ang kanyang ikinabubuhay, pagbigyan na natin na kahit na nakakaawa naman ang kanyang kalagayan, kung yun ang patakaran mo sa buhay at sa palagay mo'y naliligayahan ka at maaaring kumikita ka riyan, wala na kaming magagawa sa iyo. Tama yun. Wala tayong Ganun tawag natin mga... Sa mga yan, wala na tayong magagawa siya. Kaya naman kung pagkakakitaan mo na rin yan, gawin mo na yung tama. Umayon ka na dun sa tama. 'Di ba? Ang hirap nito ang paraan ng kanilang pagkita baka galing sa maleta. Yun ang problema dito. Pero kung galing yan sa parehas, talagang lihitin mo yung mga nanunood. Talagang kumikita siya sa ginagawa niya, lihitin mo, okay yan. Pero ang problema, baka yung tinutukoy ni Sen Dante dito, baka yung mga bayarang vlogger na alam naman natin, karamihan sa mga natatanggap ng mga yan, lang naman maglabas ng pera itong mga politiko na to na pinagtatanggol nila sa kanilang sariling pataka. Di ba? Hindi yung ganun yun. Ang gagawin ng mga yan, yung mga diniliver na maleta, doon nila kukunin ang pondo para pambayad dito sa mga vlogger na to. Kaya tayo masaya. Masaya ho tayo na wala tayo sa panig nitong mga siraulo na to. Hindi ho natin masisikmura na yung ibibigay na pera, di ba, na itong mga mga Duterte diehard supporter, nanggagaling sa maleta na alam naman natin, yung pera na yan, may bahid ng dugo yan di ba? Daming nasawing buhay dahil sa mga pera na yan, pero nasisikmura nilang tanggapin sa mga handler nila. 6-figure daw ho, mababa yung 6-figure. Yung medyo maganda-ganda ang views, umaabot daw ho yan ng 1 milyon katabuan. Kulang-kulang, siguro mga 800,000-900,000 ang bayad sa mga vlogger na yan. Di umano. Ganun ho katindi. Ngayon yung mga pipitsuging, yung mga walang views, maabot ng 300, hanggang 200,000, 500,000 ang bigayan sa mga walang yan. Kaya kita nyo naman ho mga kababayan, kahit alam na nila na mali ang ang kanilang ang kanilang mga naratibo at posisyon sa politika, tuloy-tuloy lang ho sila. Kayo ba naman? 900,000? 800,000 buwan-buwan ang tinatanggap ng iba sa kanila? Ganon ho sila katindi. Saan galing yung pera? Yun ang tanong. Selected. Pero alang-alang po doon sa ating mga kabayan na open-minded naman, na mas marami yan. At tinatanggap ang ating paliwanag. At sila mismo
ay pumupunta doon sa tinatawag nating healthy discussions, di ba? Minsan nga magkakapatid mismo nagtatalo-talo, pero sa bandang huli, pag natapos yun, ay, oo nga pala, no, mukhang mas tama ka. Ano ha? At least nagkaroon sila ng healthy na diskusyon. Sana ganun nga eh. Sana Oo. ganun nga eh. Di ba? Pero kagaya ng pagpaghalimbawa kanina ni Kuya Benny, napakaraming bunga nitong santol na ito ah. Ayun, ako, O kaya napapanahon mangga. ngayon yan. Oo. Oo. Yung bang ano, kilala ko, napakabait niyang may-ari niyan. Oo. Halika, punta tayo. Hindi, kanya, batuhin na lang natin para magkalag. may ganun eh. Yun ang problematic. Pwede mo naman kausapin. Pwede mo lang Oo, usapin. pwede. Kumbaga sa... O kaya, katapos-tapusan talaga. Sungkitin mo na lang. Wala ayan, masyadong masasaktan doon eh. Sungkitin mo. Pero yung babatuhin mo na lahat tatamaan doon. Maaring hindi lang yung puno ang nabato mo eh. Baka mamaya tumagos sa kapitbahay. Tinamaan yung bubungan. Ayun, pagmumulan pa ng Gulo. kaguluhan yun eh. Mayroon doon mga tao ngayon, mas gusto ata challenge, ano? Kumpara sa mga bagay na mas madali. Kasi ang sinasabi nga natin, sa healthy discussion, Oo. sa pagtatalo, ika nga, Oo. medyo mabigat na salita na yung pagtatalo. Pagkatapos nun, sa bandang huli may magsasabi, ay tama ka nga. Ayun, oo. Pagtatalo Pero lang. ito ngayon ang nangyari, iba ho eh. Pagtatalo lang naman ang ideya yun eh. Yes po, oo. Hindi pagtatalong physical yun. Yung Pero ngayon nabanggit mo lang na nagtatalo kayo para lang i-distinguish na may kaiba yung pananaw. Pero dahil sa pagtatalo na yun, lalong-lalo na kung medyo talaga namang napaka-importante ng pinag-uusapan, darating ang punto na maglilinaw kung sino yung may katwiran eh. Yun, Aminin oo. mat nila o hindi, yung taong nakikinig, makikinabang siya. Yun ang pinakamaganda Ganun po. pala yun ah. Parang mas magandang magpaliwanag kanya ito kaysa dito. Ano man ang mangyari, nakatulong din yun dahil sa pagpapaliwanag ng isang ito, Oo. aba, naipaliwanagang mabuti yung tao. Mas na-realize natin, ako, napakasarap ng pagtatalong ito, no? Minsan ganun talaga. Pero iba ganun, ngayon eh. Iba ang pagtatalo ngayon. Sana ganun kami sa Senado, Kuya Oo, Benny. hindi, iba ho pagtatalo ngayon. Ang pagtatalo ngayon eh, matapos yung pagtatalo eh, may tama ka. Ganon. Iba yun, tama eh. May tama ka. Hindi, at saka yung ano ngayon, Nagiging ano eh. ang nangyayari ngayon, Sen, yung debate, di ba? Kahit saan naman nangyayari yan eh. Yes. Pero minsan daw, ang debate, nagresulta ng debate. Oh, yun. Hindi debate. na magkakasundo. Nagkakapersonalan. Kasi nga, nauuwi nga sa ganon. Dapat sana ay hindi ganon. Di ba? Kasi kung minsan, pinipilit nila yung katwiran, kahit na pamali. Pag pinipilit mo namang ipaliwanag, mahihirapan naman siyang intindihin. Kaya kung minsan hindi mo alam kung saan ka... Ito Kasi- na lang magandang pagpaliwanag. Sen, Halimbawa, bakit- si Kuya Benny, Opo. napunta yan sa DN. Shen, bakit ang hirap paliwanagan? Kasi walang legal background. Isa pa talaga eh. Magagaling si Erwin, ad hominem daw. Naari. Yes po, yes po. Isang panahon ng kanyang buhay, naging national na basurero ito sa DNR. Alam naman natin yun. Pambansang basurero, Sa yes mga po. tweet. Kaya sa nalagay doon, meron siyang kaalaman doon sa pinaka-function ng DNR. Yes Di ba? Ayun, kung halimbawa, makikipagdebate ka sa... alam mong meron siyang kasanayan doon. Unang-una, official sa dyan. At alam mo naman itong mama na ito, talaga nag-aaral din naman yan. Yes po. Kapag ka nakipag-usap ka sa kanya at pinapaliwanag niya, at dapat naman ay kinakailangan bumatay ka sa kanyang kaalaman at karanasan, huwag ka nang makikipag-away kung yun ang kanyang binabangit kasi mas may alam siya kaysa sa'yo. Yun ang kanya expertise. So, halimbawa, pinag-uusapan niyo the principles on the right to environment. Ayan. Alam niya, kabisado niya. Makinig ka. Ngayon, kung halimbawa meron kang hindi naintindihan, magtanong ka. Magtanong. Pero pag nagtatanong ka, nakikipagdebate ka, pagkatapos hindi mo naman naintindihan, hindi kayo magkakaintindihan. Ipipilit mo pa yung gusto mo. Yung nakikinig sa inyo, iiwanan kayo eh. Wala tayong makukuha dito. Yung isa kanya, nagpipilit na magpaliwanag. Yung isa naman, hindi ko malaman kung naliliwanagan niya o hindi. Lalong lumalabo. Halika na kanya at marami tayong gawain. Ganun na nga na. Halimbawa naman ikaw, Jen. Opo. Si Jen naman, alam mo, professor ng economics. Very humble yan. Ay, opo. Pero yan, hindi mo alam, professor ng economics yan. Sinasabi niya sa estudyante niya, class,
I think we have to discuss this morning the law of diminishing marginal utility. Maganda, kasi Mabigat yan, oo. ano ito eh. Oho. Ekonomista eh. Ekonomista ito. Oo. Siyempre, ikaw naman na estudyante, makikinig ka. Makikinig ka, Ano? siyempre. Hindi mo pwedeng pasubalian ito eh, kasi exact science ito eh. Opo. Marginal utility. Opo. Sasabihin ni Jen, alam mo kanya, itong prinsipyong ito, kahit na gaano karami ang input na gagawin mo to produce one quantity of input, at that one point, sabi niya, hanggang doon ka lang, hindi ka na makakapag-produce pa ng mas marami. So yun ang point of marginal utility. Yun pala. Paano mo lalabanan yun? Para mong nilabanan ng gravity. Oho. Ano? Kinontra mo yung O grabe. ngayon, halimbawa, pinag-uusapan, ito po yung rules eh. Opo. O hindi ba? Oho. Mahihirapan po tayo kung halimbawa hindi po natin kikilalanin yung distinction po ng pinag-uusapan natin ngayon. Oho. Nagmumula po yung pinagtatalunan natin doon sa Section 24 at saka yung kaiba yung Section 136 ng ating rules sa Senado. Opo. Ngayon po, kaya ko pa pinipilit na mamagitan. Ito po kasing 136, second paragraph, ito po ay special provision. Ayan. Bakit po sa special provision? Ito po mismo ay tumutukoy dun sa paraan kung paano yung rules ay ating maamyendahan. Diretso po yun. Oho. Ito naman Section 24 po. Samot-samot po ito. Ah, opo. Samot-sari po ito. Oho. Lahat na yun. So nandun. sa prinsipyo po ng batas, palagi pong nangingibabaw yung special provision Oho. over the general law. Kasi specific po Oo, yun. oo, general sa- provision. Opo. So sabi ko, alam po ninyo, may hirapan po tayo kung hindi po nyo kikilalanin yon distinction na yon. Lalong na kung wala po kayong background sa batas. Ba, may nasaktan. Yeah. Kasi lumalala na kasi yung pag-uusap, kaya ako namamagitan eh. Opo. oo. Diba, hindi ko raw dapat sabihin nyo kasi parang anong tawag doon? Pangungutya daw ata yun. O, Eh. parang Parang nauwi. pagmamaliit sa kanila. Parang nauwi sa pangungutya o pagmamalit. Oo. Hindi po. Sabi ko, wag po kayong magkukonklud ng ganyan. Opo. Ang pinag-uusapan po nito ay dahil po sa paglalaban ng dalawang provision. Oho. Kaya kailangan pong malinawan natin ito. Ayun. Ngayon, kaya ko ipinasok yon. Kailangan makilala ninyo. Meron po kasing legalidad dito eh. Oho. Papasok po dito yung prinsipyo ng batas. Lahat po ng abogado alam yun eh. Oho. So, sana makilala nila yon. Oho. Di, ang naging katwiran, Sen, hindi, teka lang, Sen. Bago lang kayo dito eh. Ako 10 taon na ako dito, 20 taon na ako rito eh. O sana kung naging 20-40 taong ka na riyan, naintindihan mo naman sana. Opo na. Hindi ka naman kailangang maging abogado para magkaroon ka ng sapat na karanasan para intindihin mo yung dalawang nag-uumpugan na provision. At some point in time, dapat i-reconcile mo yung dalawa na yun. Oho. Kasi kung halimbawa, matagal na sila doon, o dapat alam niya na merong journal number 75 Nako. ng Senado. Journal 75. Oo, ito ay may petsang May 21, 2018. Ano sinasabi niya? So matagal na, 2018 pa po ito, Sen. 17th Congress ito. Oho, oho. Matagal na. Dito sinabi mismo, Opo. dating Senate President Tito Soto, na ngayon ay dating Senate President din, So nung time na yan, ginamit President po niya yung siya. Section 136 eh. Okay. Bagamat walang report na nanggaling sa Committee on Rules. Ni-refer din sa Committee on Rules eh. Pero sabi niya gano'n, kinakailangan manaig yung motion. Pwede ko bang malaman ngayon kung may kukumit nating i-take up ngayon? Hindi i-take up pala, i-adapt na kagad. Aha. Walang discussion sa plenary. Oh. Adoption na. Hindi kagaya nung sa amin, nung i-propose ko yon May 11. Opo. Oho. Inulit ko nung, ano ba yung nakarang araw na yun bago sila mag-walk? Nung pag-walk out na yun, Kuya Benny, anong araw yun? Kahapon ho yun, di ba? Kahapon yung out. 26. Kahapon lang po eh. Ano, din kahapon. Kahapon ay Martes. Baka Nung Lunes akala po. nila hindi tayo live. Nung Lunes. Oho. Nung Lunes po. 26 po. Lunes, 25. Kahapon po, 26. Oh, 26. Lunes po, 25 kahapon. Oo, Nung di ba? Lunes. Opo. Nung Lunes. Oo.
So May 11 ko pang inano yun, pinropose yung amendment. 14 days ago. So 14 days ago. Yes po. Samantalang ang sinasabi nung 136, isang araw lang eh. Opo. Ngayon, inulit ko lang kasi pinaulit sa akin ni SP Alan. So nung tumayo ako, sabi ko, Madam President, may I reiterate the previous motion? So inulit ko lang. Inulit lang. So, nagtataka sila ngayon, teka muna kanya, wala namang rules eh, ganito, ganyan. Wala pa po kasi dahil hindi pa formalized, hindi pa organized ang Committee on Rules. Hindi pa nabubuo yung Committee on Rules, wala pang members, etc. Sabi ni SP Alan, kaya po ang aking sinasabi ngayon ay mino-motion ko na ito i-take up na natin sa floor, Sa plenaryo. sa plenary, Sa buong po. imbes na sa committee level. Yan. Kuya Benny, sa palagay mo ba may masama dun sa motion na yun ng SP President? Wala. Well, basically wala, no? Dahil motion nga yun eh. Kumbaga, syempre, lagay na lang natin sa layman's term, majority. Majority wins. Kung sino yung majority, yun ang masusunod. Kung Yun yung na. ba ay pag-uusapan o hindi. Oo. Ang nakita natin kahapon, parang hindi yata gano'n na nangyari. Kasi kaya minabuti ng majority na i-take up na lang sa plenary dahil nga wala pang formal organization ang mga committees. Kasama na dyan yung Committee on Rules. Opo. Ngayon, ang kanilang sentimiento, nung namang inunang i-propose yan, sinabi i-refer sa Committee on Rules. Yes po. Yun ang pinupunto. Oo nga, sabi namin. Kaya lang dahil hindi pa nga Hindi pa nga nabubuo. Wala pa. organized. Oho. Okay. Mas mabuti, kaya kung mino-motion, sabi ni SP Alan, Opo. na i-take up na lang natin ngayon on the floor. This is the motion. Yan. O ngayon, ayaw nila. Ayun, debate rito, debate. Hindi. Sinasabi sa Section 24, ganito, kinakailangan ganyan. Ayun, doon na po nagsimula. Ngayon, sinabi ni Alan ngayon, in-invoke niya yung 136. Ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya naman ako nag-intervene. Opo. Sandali po ako ganito. Mariresolve ba natin dito kung kikilalanin po natin ang distinction ng dalawang provision. Doon nagsimula yon. So sabi ko, without meaning anything. Sabi ko, gano'n. Yun ang aking sinabi, without meaning anything here. Medyo mahihirapan po tayo kung wala pong legal background talaga. Nako, yun na. Oo. So akala nila may pangmamaliit, may pangungutya. Hindi po, maliwanag po yung sinabi ko. Ang tagal na po ng pagtatalo eh. Ang possible na solusyon lang doon, kilalanin po natin ang distinction nung dalawang provision para wala na pong pagtatalo. Yung Ano pala bang yun. importansya, Sen? Ganun pala yun. Ba't ayaw pang, ba't ayaw nilang gawin yung Sen? Nga pala, no? Nasa interest pala nila na kung sakaling makulong yung mga kasama nyo dahil ngayon ng ugong-ugong. Ngayong weekend na to talagang meron na talagang mangyayari. So pag nakulong, sa Lunes, leadership change kasi wala nang boboto. Yung minority, yung sinasabing minority, sila ang magiging majority kahit na hindi naman talaga silang majority. Dahil lang hindi lang makaboto yung majority dahil nakakulong. Yun ang mangyayari, majority na naging minority pero sila talaga ang majority. Ang gulo, no? Nandun tayo sa dilema na kung sakaling magkulong yung dalawa, majority yung majority pero hindi sila magmumukha majority dahil nakakulong sila. Yung 11 na minority, magiging majority sila pero minority sila. Let's go! Let's go! Ang gulo! Nandun tayo sa sitwasyon na kung saan magkakahindot-hindot talaga usapan dito. Nakuha nyo, yung majority, totoong majority, ma-overrule sila ng minority dahil yung majority nakakulong kaya magmumukhang minority. Yung minority naman, magmumukhang majority dahil lamang hindi makaboto yung totoong majority. Let's go! Ano ng Pedro ng Garabata? Padumihang maglaro, Sen. O ayan! Yung punto na yon,
kung ang isang tao ay merong sapat na kabatiran sa aspetong legal, yung binabanggit po yung pinapaliwanag yung kaibahan ng dalawang yon. Kasi meron siyang background na legal o kaya Opo. mapagbasa siya Opo. na alam niya na yung special provision will always prevail over a general Ayun, law. special provision po yun. No? Kakalimutan niya yung debate sa Section 24. Papayag siya na gamitin namin yung 136. Oho. Yung Section 136, pinapayagan naming i-amend. Ayun. Oo, i-amend. Gamit yon na hindi naman gagaling sa committee. Opo. So, di maliwanag na sana. Kaya lang, ang problema namin, bakit ayaw nila na i-take up namin on the floor? Oho. Samantalang, ang plenary, Jen, ay supreme. Opo. Siya yung ibabaw ng lahat. Higit na kasi lahat na yun eh. Kahit na pagsama-samahin namin ang kapangyarihan ng lahat ng committee sa Senado, hindi pa rin sila po pwede kung plenary ang magsasalita. Buong Senado po kasi pag Ang plenaryo. totoo nun, Kuya Benny, alam mo rin to, pwede namin isuspend nga yung rules eh. Pag sinabi ng plenary, pag pumayag kami lahat eh. Oho. Yun ang hindi nila makuhang masyado. So, pumayag na kayo kanyang, i-discuss lang natin, i-take up lang natin. Ayaw nila. Oho. Bakit daw nagmamadali? O, may nagsabi ng railroading dito. Oo nga. Para daw sinasakal nyo raw sila. Ano? Meron pa iba na parang meron ba kayong gustong habulin na kaya nyo gusto pagpasyahan ka agad dyan? Yun nga, yun ang medyo nakakalungkot doon, Jen. Kung ano-ano ng mga senaryo ang sinabi, samantalang pwede naman nilang kilalanin, ang plenary is in perfect position Oho. to take it up on the floor. Ayun. Ngayon, kung ayaw po ninyo kanya, pagbutuhin natin. Ganito kasi, so nag-motion si SP Cayetano. Alan, opo, Sabi niya, Madam President, sabi niya kasi ang nakatayo doon, kung siya yung nasa baba, Senadora yung Loren. Pro tempore. Pro tempore. Opo. Madam President, sabi niya, I move that we take up the motion of Senator Marcoleta on the floor. As a matter of fact, he is ready to defend it. Yes. Ngayon, dapat merong mag-object. Hindi yung salitaan ng salitaan. Objection. Kapag merong sasabihin ngayon ng presiding officer, okay, there is a motion to take up the motion of Senator Marcoleta right now, this afternoon, and there is objection, Oho. we divide the House. So, magbubutuhan kami. Yun ang kasi yun ang mekanismo eh. Yes po. Demokrasya talaga, wala kang magagawa. Hindi naman kami pwedeng patagalan ng debate. At one point, kailangan naming i-resolve yung issue. So magbubutuhan. Alam nila na minority sila. Opo. So wala silang tigil kung hindi banat ng banat para hindi namin mapag-usapan on the floor. Ano ang problema? Ba't ayun yung pag-usapan? Pag-uusapan pa lang eh. Pagdidebatihan pa lang. Pagdidibatihan pa lang, hindi pa naman namin ina-adapt. Naaprobahan. Hindi kagaya nung ginawa ni Tito Sen, na sinasabi ko, Journal 75. Noong 2018. Wala nang pagtatalo, ina-adapt kagad eh. Oho. Mas madali nga yung ginawa niya. So sabi ko nga, binabanggit nila kasi na matagal na sila sa Kongreso, matagal na sila sa Senado. Opo. Ba't nakalimutan nila yung Journal number 25? Kamakailan lang naman ito, 2018. Di pa masyado ano ito. Opo, okay. Dito, walang debate ito, Kuya Benny. Oho. In-adapt ka agad. Yung motion. O, mas maganda yung sa amin, pagdidibatihan pa bago i-adapt. Liwanagin Ang tanong natin sana yung punto na yun ha. Ang iminotion po na si SP Soto, pagdebatihan yung... Hindi si Soto, si... SP Alan pala. SP Alan, sorry. SP Alan, pagdebatihan, hindi po agad i-adapt Hindi, yung panukalan. hindi. Ayun, oho. Kasi akala nila, para bagang kapag nanalo sila sa botohan, Alam nila yung motion. ganun Kaya mo lang, ba? bakit daw pagdidibatihan sa plenary, gayong meron namang matindi sa committee? Ini-refer dapat hindi sa ba nila committee alam rules? ang committee mas makapangyarihan, ang plenary, mas makapangyarihan sa committee? Oho. Bakit hindi nyo kilalanin yun? Ito simpleng prinsipyo ng batas ito. Ang totoo niyan, parliamentary practice lang ito dyan eh. Opo. Parliamentary practice. Pumayag kayong maging kasama sa Senado. Oho. Alam ninyo dapat ano yung mga basic rules of Yes po. parliamentary procedures. Wag na yung pangbatas talaga. Parliamentary procedures na lang. Basahin mo yun. Napaka-basic nun. Aha. The plenary governs over all committees. So pag merong nag-mention, can we take it up on the floor? Merong nag-object. Division of the House. Para ngayon, pag nanalo kami, okay,
Oho. Sino po ang unang mag-interpolate? Let's Move now on take na it yun. up. Oho. Move on na. Gugulong na yun. Well, ang inyong paglingkod ay dating nag-cover sa Senado. No? Ang napapansin po natin, mukhang nawawala na yung pagiging statesman ng ating mga mambabatas sa kasalukuyan dahil sa mga nangyayaring sitwasyon. Ano ho ba Barumbado ho kasi itong si itong si Erwin Tulfo eh. Itong si Eric Silvester may pagkabarumbado. sa tingin nyo yung maganda nating gawin para once and for all makamove on na Senado at magkaroon ng magandang, alam nyo, talagang fast deteriorating yung imahe ng Senado sa kasalukuyan dahil sa mga nangyayaring ito. Tito Sen. Alam mo, maganda yung tanong mo, Kuya Benny, pero aaminin ko sa'yo, napakahirap sagutin yan. Kasi maraming dapat na i-adjust para lamang makamit natin yung sinasabi mo na kinakailangan magkaroon naman ng pagkakaunawaan ng lahat ng miyembro para sa ganun, maisulong naman ninyo yung mga panukalang batas na kailangan ng bansa natin. Pero Makapagtrabaho na. paano ninyo gagawin yan kung ganyan ang kalagayan ninyo? Yun ang tanong niya. Yes po. Tama naman yun. Pero sabi ko nga sa'yo, ang daming gagawing adjustment. Kasi yung nangyari noon, bago pa ito, yung nakarang araw, parang yung dinata, di ko alam, nalilito na ako sa Lunes yata yun. Opo. Kailan nag-privilege Hindi lang ako. Akala ko ako lang nalilito sa araw eh. Hindi lang pala. Akala ko talaga, sa totoo lang, akala ko talaga siya Biyernes na. Titingnan ko, Biyernes siya ba ngayon? May saganang mamamayan ba? Kasi sinuspend eh. Ay nag-adjourn eh. Di ba? Until June 1. O yung June 1, akala ko siyempre mag-a-adjourn. Ay tutuloy June 1. Ay, ibig sabihin, Biyernes na, mag-adjourn na sila eh. Pagkatingin ko sa sa kalendaryo ko, Miyerkules pa lang pala. Pambira o. Bakit hindi tayo nag-hit? Ay, nga pala, holiday. Wala naman session bukas dahil Huwebes. Biyernes, wala din. Lunes na talaga ang bagsak nito. Mahusay, walang pakan. Magaling yung mga walkout gang, ha? Alam nilang sinalansan yung ang mga kaganapan sa Senado. speech si Senator Amy? Lunes po. Lunes. Lunes naman Opo, ata. oho. Lunes. Nag-privilege speech siya. May isinama siyang mga audio visuals. Yes, video presentations po. Na Opo, video ADP. presentation na Opo. talagang ikinagalit lahat doon. Ganon. Yun, nakadikit yun doon sa naunang manifestation ni Senator Riza. Karugtong ho ba yun? Magkarugtong yun. Yun ang nagmula kaya tumayo yung isa na kinalunisan eh. Yes po. Hindi pa nga tapos yun eh. Dapat may interpellation doon. Isa nga ako sa mag-interpellate doon. Kaya lang nakiusap siya na mag-deliver ng privilege speech considering kanya na may connection doon. Kasi ang pinag-usapan, yung tanong ni Kuya Benny, bakit nagkaganyan ang Senado? Ayan, Tama. oo. Kasi yung privilege speech niya kasi, kayo naman ang nauna kanya. Ito, yung mga ganito. Yung tipong parang walang nangyari. Yun. Pinasinag niya yung sinabi ni Senator Risa. Opo. Na as far as I'm concerned, habang kanya nandyan si mga Duterte, they are, Yan, opo. hindi ba? Oho. Yung they are the clear and present danger. So nung tinanong ko naman, so yung baka ako gusto niyong alisin? Hindi naman sila kumikibo. Ayun na nga, kasi stand nila yun eh. Yung pinasinag ako nang ako'y naimbita sa isang istasyon, Opo. tinatanong ako, sabi niya, Sen, may connection po ba yung takeover ninyo doon sa impeachment? Sa palagay ko, wala naman, sabi ko, dahil alam naman nila, 12 kami. Opo. So kahit hindi kami Mag-coup. Kung hindi namin alam kung anong direction ito kako, pero pwede naming idikta kung saan kung saan ang swing ng ng impeachment. So, gusto ko sabihin with 12 on our side, alam na ninyo kung anong magiging direction, di ba? Mahirapang So, umano yung impeachment. bakit nyo sasabing may connection doon? Di ba? O, ibig nyo sabihin ka ako, yung opinion ko na yun, tatanggalin nyo? Masama ba ka ako yung nagbigay ako? Kayo naman ka ako eh. Halos araw-araw kung ano ang pinagsasabi nyo rin sa television, sa dyaryo, di ba? Tapos, sabi ko, ito, pwede ko ba ako sagutin ngayon kung bakit nagkaganito tayo? Yan, opo. Bakit ba ganyan na nangyari ngayon sa Senado? Inisa-isa ko, sabi ko, Kuya Benny, sabi ko, unang-una, Yan. kaya nagkaganito ang Senado, kauna-unahan na, nilustay natin ang halos 9 na buwan.
Ang mga tao naghihintay ng kasagutan kung anong nangyari sa pera nila na ninakaw sa tanghaling tapat. Opo. The 1 trillion scandal in flood control projects. Ano ang ating may dadahilan sa tao na sa loob ng 9 na buwang singkad ni isang pagdinig ay wala kayong ginawa? Basahin ninyo ang social media. Maring ang mainstream media hindi nire-reflect ang katotohanan nito. Opo. Pero ang social media, wala nang katiwa-tiwala sa atin ang dahil doon. Dahil pinipilit ng chairman, sabi ko, na Pirma. hindi siya magpapatuloy ng pagdinig hanggat hindi kami pumipirma sa partial report. Oho. Kuya Benny, ikaw ba naging undersecretary ka? Binigyan ka ng isang director mo na pinapipirma niya, ay pinagagawa mo niya. Ito po yung report ko, sir. Pakipirmahan niyo po. Partial pa lang po ito. Nakita mo, Kuya Benny? Anong klaseng report ito? Kalahati lang. Ano ipipirmahan ko rito? Sir, ito pa lang po. Hindi, ayusin mo muna. Mahirap na ako. Baka mamaya, pinirmahan ko yan. Pagkatapos, yung palang kalahati, inconsistent pala dito sa kalahating ito, nakapirma na ako dyan. Anong sasabihin mo? But Kuya Benny? hindi po ba yung pagpumirma kay, di ba, parang affidavit yan eh. Bawat pahina pipirmahan mo. Di ba ganon? O, kalahati pa lang yung report, pinapipirma na sa'yo. Pero bawat pahina po pipirmahan, hindi po. O yung huli lang. Yung huli lang ang pipirman mo kasi pati yung pagkakabigay sa amin hindi naman hard copy. Binigyan lang kami ng... Soft copy. Oh. Hindi soft copy, link USB. lang. Link pala. Link Binigyan pala, kami ng link. Kami ang magpiprint. Ngayon, ang nakakapagduda ron, wala namang instruction kung kanino galing ito at anong gagawin namin. Ang gusto nila, basahin namin. Pagkatapos, kung pumayag kami, ibibigay nila yung last page. Doon kami pipirma. Paano kung pinalitan yung mga ilang pahina doon na nakapirma lang ako doon sa ano? Hindi naman binigay sa iyo yung... At saka, Kuya Benny, partial pa nga lang eh. Hindi pa yung buong report. Oho. O, pag gagawin ng bang kondisyon, ano sinabi ng tao ngayon? Nagalit ang tao. Oho. So, doon nagsimula ang kawalan ng pagtitiwala. Pagkatapos, ano pa? Ngayon lang nangyari. Isip-isipin mo, senador ng ating bansa, hinabol ng NBI. Hinabol ng NBI. Aatin sa ano? Lawit ang dila ni Senator Bato nung makarating sa session hall. Ganon, nangyari. Talaga. Nangyari na ba sa kasaysayan ng Senado? Hinabol mo yung Senador? Uhulihin, dadakpin. Talagang lawit ang dila ng tao. First time in the history. Oo. Mang Senado po yun. Pangalawa yun. Paano hindi babagsak ang dignidad ng Senado? Pagkatapos, yung isang miyembro ng USA, ito yung Sergeant Arms namin, Opo. pinagsusuntok nila, pinagtatadyakan ng NBI hanggang sa na-hospital yung tao. Meron ba nagsalita sa minority na mali ang ginagawa ninyo ganyan? Mali ang ginawa ninyong paghuli kay Senator, hindi dito sa premises natin. Meron ba nagsabi isa man sa kanila, Jen, Kuya? Wala. Tahimik po eh. Oh. Ito pa, inadmit ni Tito Sen. Bago dumating doon ang NBI, nakipag-coordinate sa kanya. Alas 7:22 pa yata. Doon nakita ko sa timestamp eh. Opo. Nandun na yung NBI, nakapwesto na ron. So maaga pa lang, nagmerienda pa rin doon sa opisina. Opo. Ngayon, nakipag-coordinate sila sa USA kung paano ang gagawin nila na nakaamba sila na dakpin. Ewan ko paano nila nalaman na darating nung araw na yun si Senator Bato. Kuya Benny, naging undersecretary ka ng DNR, naging administrator ka pa ng NIA. Kunwari ikaw ang Senate President, papayag ka ba na isa sa kasama mo doon sa mismong premises ng Senado, doon siya ulihin? Papayag ka? Well, kung buong legal yung papel, no? Buong legal yung papel, gagawang magpapacilitate ako ng magandang pagkaka-aresto. Pero doon sa... hindi malapastangan. Hindi, pero sa Senado? Hindi, wag malapastangan yung yun, gusali ng kaya Senado. nga. Kasi kailangan iipilit pa rin natin yung separation of function ng executive at legislative. Kaya nga, executive sila, di ba? Di ba may pagkakapantay-pantay ang tatlong bahagi ng ating, sa tatlong sangay ng ating pamahalaan. Bilang ikaw ang ama ng Senado, Senate President. Opo. unang-una, yun lamang warrant of arrest na ang magsisilbi
ay si Antonio Trillanes. Hindi mo ba i-verify si Trillanes ba sheriff ng ICC? Yun, siya mabigat. ba ay nagtatrabaho sa Interpol? Oho. Siguro magdududa ka na nun eh. At teka muna, wag niyong gagawin dito. Unang-una, yung warrant of arrest, hindi pala dito sa ating bansa. Wala akong kinalamanan sa jurisdiction ng ICC. Opo. Ang tanging kinikilala ko ngayon, yung ating judicial system. Kung ano man ang binabalak nyo, gawin ninyo pero sa labas Yan. ng Senado. Huwag po dito, utang na loob. Nakipag-coordinate kayo sa Senate President, kaya po ang nangyari, nasakripisyo, yun pong dignidad ng Senado. Oho. Nagtatanong po kasi kayo eh. Kung bakit nagkaganon Bakit tayo nagkaganito? Hindi po ba nyo alam ang sagot? Kayo po dapat ang unang nakakaalam ng sagot eh. Pinayagan po ninyo ito eh. Oho. Kasi, Kuya Benny, kaya naman nila pinayagan, additional safety factor sa kanila. Kasi nga, kung makakarating si Bato, makakaboto siya sa araw na yon. Oho. Makakaboto ng leadership ng Senate President. Ito pa, sabi niya. Sabi nung isa doon, sabi ni Ping, alam mo kaya napalitan si Senate President Soto. Soto, Senate President Soto. Kasi hindi siya marunong mag-alaga eh. Hindi kagaya ni Aha. Senator Chis. Sino ba dapat alagaan? Yung miyembro ng Yung Senado? miyembro. Ganun ho ba? Yung akala Kami, ko- kasi ang pag-aalaga namin kasi ay, yung kung ano lang yung tama. Kasi si Senator Chis, sabi niya, mayroong 142 billion. Ba? Kuya Matindi, Benny, no? pagka ganun narinig mo, member ka ng Senado, Medyo mabigat yun. Oho. ano na, ang gigmasa sa loobin mo naman. Mabigat na paratang ho yun. Para So para bang kami, namubudbud ng pera kaya si Chis. pala kami tuwan-tuwa kay SP Chis SP Escudero. Chis. Dati. Oh. sapagkat nabibiyayaan kami ng material na bagay. Isipin mo naman itong klaseng paratang na ito. Oho. Kapwa niya senador po yun, ha? Oh. Paano kami ngayon? Tanong niya kasi kanina, mahirap sagutin. Paano? Kailangan ang mga tao ay kilalanin po yung katwiran dito. Bakit sila maglalagay? Ba't sila magpaparatang ng ganon sa social media, sa mainstream media? Dahil hindi raw marunong mag-alaga si Soto. Kaya Kung ang daw siya pag-uusapan, material na bagay. Masakit yun eh. Masakit yun. Tingnan mo. Ngayon, kanino nagsisimula itong bagay nito? Oho. Kaya Ping Lacson. Si Ping kasi, trip niya yan, mahilig magparinig. Pero pagka kinumpronta siya, tumatakbo. Kinumpronta siya ni Senator Dante Marcoleta. Interpolate kita. Tanungin kita doon sa mga pinagsasabi mo. Hindi, kayo ko. Pero muna kayo, bago kayo magtanong. Di ba para si Raul, oh? Yon si Ping Lacson. Kasi kung magaling ka talaga, latagan ng argumento, latagan ng punto de vista, pagka tinanong ka, huwag ka tumakbo. Ngayon, hindi na lang si Ping Lacson ang tumakbo. Lahat ng 11 nagsitakbuhan nung nagsalita ito si Senator Rodante Marcoleta. Ganon hukot hindi itong mama na to. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung sakali mag-desisyon itong mag-Senate, hindi pwede Senate President. Mag-Vice President ito, pinili siya ni BP Sarat, all the way, Sen, all the way. Sabi ko sa'yo. Diba? Pero ayaw kitang pangunahan dyan. Marami kayong trabaho sa Senado. Diba? Kung ano yung magiging desisyon mo sa mga susunod na panahon, suportahan ka namin dito sa PHT 10,000%. So, baliktarin natin. Totoo bang mausay mag-alaga si Tito Sen? Maaari. Pero sa panig ko, pwede ako magsabi ngayon. At ito'y alam niya. Personal experience po ito. Personal experience ko to. Okay. Ako mismo ang nakiusap sa kanya. Dalawang pagkakataon na kinausap ko siya bilang Senate President. Kasi ako naman, pag lumapit ako sa tao, ang alam ko ito'y makakabuti sa atin. Tama po Ang yun. pagpunta ko sa kanya, dahil yung unang pagdinig ni ni Ping sa Blue Ribbon, nagkaroon na kami kaagad ng hindi pagkakaunawaan sa ilang bagay. Tatlong bagay ang binanggit ko sa kanya. Una, sana Mr. Chairman, huwag ka nagpapa-interview na kung saan ay may pinapanigan ka sa mga respondents natin. Dapat maging objective ka para sa ganon, yung impartiality ng ginagawa natin ay hindi nila questionin. Opo. Tama naman po yun. Oho. Nagalit siya, sabi niya,
Opinion ko to This is my perspective. Sabi niya, tapos pinukpok niya kagad, hindi niya ako pinaraan. Ang isa pa, sana dapat sabihin ko sana, bakit ka pumupunta sa DOJ at saka sa ICI? No. Ano bang relasyon ng Blue Ribbon Committee? Bakit nakikipag ka sa executive? So lahat ng gagawin mo, hindi namin alam, hindi ka ako maganda 'yon. Yun naman, Pagkatapos, meron ako sinasabing prejudicial question. Aba, inano niya ako. Hindi ba niya alam bilang abogado, ang ibig sabihin ng prejudicial question ay ganito. Yung ba technical na meaning ng prejudicial question na ginano niya, para bang pinamumukha niya sa akin, ito abogado ka pero gumagamit ka ng isang phrase na hindi mo naintindihan. Alam mo, ginamit ko lang yun sa ordinary meaning. Ibig ko sabihin, itong mga ito, nape-prejudice yung ating yung ating ginagawa. Nagiging bias ka rito Ngayon, yun ang unang pagkakataon na pinuntahan ko si SP Soto na SP time. Soto. Sabi ko, Mr. President, sana kung ma-advisean mo yun na, alam mo na yung bata mo. Sige, sabi niya, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Makalipas ang ilang buwan, ayun, nag-splice siya ng video kung ano-anong pinagagawa niya para palitawin niya na meron akong sinabi na sinusurrender ko ang parte ng ating Philippine territory. Hindi lalong bumigat, pinuntahan ko uli. Okay. Mr. Senate President, parang hindi mo yata siya nasabihan, lalong lumala, sabi ko. Ayan mo kanya, anin ko na ngayon, sabi niya. Wala rin nangyari. Wala rin nangyari. Hanggang ngayon nagsasalita. Punta ng punta sa media, lahat sinasabi, para lang lait-laitin ako at may ibang kasama ko. So sa tanong ni Kuya Benny, Kuya Benny, talagang napakahirap sagutin. Kasi kailangan lahat magkaroon ng adjustment. Wag ganito. Pero sa ganitong sitwasyon po ba, ano yung pinakamagandang maging aksyon din nung minorya? Para once and for all, makamove on at po tayo at para mapakita naman sa taong bayan na yung kapakanan talaga nila ang iniisip nating lahat. Sana pumayag silang pag-usapan namin sa plenaryo, yung proposal na hindi naman kami lang ang makikinabang, lahat naman ng miyembro Hindi pa nga namin napag-uusapan, ano bang balak nyo rito? Ano ba itong sinasabing mga katwiran na ito? Para sana maipaliwanag namin. Sinabi nila kagad kaya ba kayo nagmamadali dahil alam na nakalagay sa dyaryo, ilan sa inyo uulihin? Nakakita ka ba naman ng gano'n? Di nakapagsalita ngayon si SP Alan. So kapag kami nagsimula bang mag-imbestiga ng Blue Ribbon. Nabanggit din ang pangalan mo hindi ka rin papayag, sabihin mo nagmamadali kami dahil sa nabanggit ang pangalan mo. Isipin mo, nagkakaganito na kami. Kasalanan ho yan ng mga minority, mga siraulo. Tama ba naman sabihin mo yun? Balita ho natin, isa sa mga majority, 2 beses daw dinilibera ng maleta ng mga 18 Marines. O ngayon, pag maghihiring tayo, dapat yung napangalanan na yun, kumprontahin mo. Para doon sa senador na dinilibera ng pera ng 18 Marines, kumprontahin mo yung mga Marines na nag-deliver ng pera sa'yo. Diyan tayo magkakaalaman. Walang Dapat hindi nga ganun Pagdibatihan namin. Ituloy ko yung pag-aalaga. Yes po. Tuloy mo siya. Nagpadala ng subpoena doon sa Steco, mga sa Sandigan Bayan. Para po ito Para kunin yung SALN ko. Niiwan ko kung yung sa kanila binigay. Palagay ko kulang ang kinunan. So gusto kong itanong sa kanila, tayo ba lahat kinunan ng SALN? Alam po ba ninyo ang proseso kung paano magre-respond sa ganitong klaseng kahilingan ng Sandigan Bayan? May rules po ba ang Senado doon? Alam ba? Tinanong ko yung sabi ko doon sa dating sekretary ng Senado, Dong, sabi ko kasi, Dong, Yes, sabi ko, sana mag-reply ka dito sa paraan ng ating tuntunin. May tuntunin tayo. Sabi niya, Sir, wala naman po tayong tuntunin. Teka muna, bago ka pa lang Magtanong ka sa mga, sa mga staff mo. O kaya mamaya ka ako, pagkatapos ng lunch natin, pupuntahan kita. Yun ang ginawa ko. Dala-dala ko yung... So may rule talagang rules. Merong procedural report
Alam mo kung sino ang nakapirma sa procedural report, kung paano itatrato ang mga SALN namin at kung sino yung nag-access sa mga SALN. Alam mo kung sino nakapirma? Sino po? Si Tito Sen. Senate President ng time na yon. Oh, President siya ng Senate. Okay. Opo. Procedural Report 2019. Oho. Ang nakalagay doon, lahat ng nagre-request ng SALN, magbibigay ka lang summary. Ayun, oho. Binigyan ko silang pareho ng sulat Opo. para ipakita ko sa kanila, ito po yung tuntunin natin. Ayun. Hindi ko naman sinabi baka hindi po nyo. Basta sinabi ko lang para magkaintindihan, ito po yung tuntunin. So alam ko po, dapat isinalig nila sa tuntunin ang lahat ng kanilang gagawin. Tama, opo. O ba't ako bakit na ako yung SALN ko ng ganun-ganun? Oho. Ngayon, ang ikalawang tanong, lahat po ba kami kinuna ng SALN? O ako lang? Ito bang pag-aalaga, Kuya Benny? Ikaw, may anak ka rin. Aba, dapat Hindi pare-pares. naman pwedeng hindi ka parehas tumrato sa... Oho. Kaya ko lang nasasabi. Sa makatid, pag-aalaga daw. Oho. Pero sa panig ko, tingnan, inalagaan ba ako? Hindi man ako nagpapaalaga na parang special child naman ako, Kuya Benny. Hindi. Parehas lang. Bilang ama din ako eh. Tama po kayo. Oho. Hindi ka pwedeng magkaroon ng paborito. Pareho ang trato mo sa mga anak mo. Tama. Dapat. Oh, asan ang pag-aalaga? Eh, yung kanilang insinuation, mabigat, Kuya Benny. Hindi kagaya ng pag-aalaga dahil meron siyang 142 billion pesos. Oho. Na ang pinatutungkulan daw nung time na yon ay si SP Chis Escudero. Oho. O, pagkatapos mag-walkout ka. Oho. Ano ba to? Bakit kayo mag-walkout? Mamaya, tuloy na natin yan sa inyo. Puntuhan na natin yung walkout na yan. Ano ha? Meron naman tayo ilang mga mahalagang Ayun na nga mga kababayan, syempre, dito sa PH Update, laging dalawang bahagi ang saganang mamayan na yan. As always, dito na una tatapusin ang ating reaction video kung sa mga punto de vista na yan ng ating Senator, Vice President. Naku, parang lumiliwanag. Ito talaga pagka naging Vice President, magkakaalaman tayo. Para dun sa mga siraulong senador, ay naku, mayayari kayo dito. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Maraming salamat, Senator Rodante Marcoleta. Ay talagang sulit yung bawat pangangampanya ng sambayan ng Pilipino, ng mga kababayan nating OFW, mga ordinaryong Pilipino sa social media sa'yo. Bawat isang boto talagang sulit na sulit dito sa mama na to. Hindi kay Sir Jen, dito sa mama na to, dito. Hindi pa tatakbo yan eh. Ano pa yan eh. O yan, bawat isang boto. Bawat isang boto, bawat isang nangampanya, mapa-OFW, mapa-ordinaryong Pilipino, lahat ng nagtulong-tulong, di ba, para maipanalo itong mama na to, na ngayon Senator Rodante Marcoleta. Ito ang report ko sa inyo. Sulit ho. Yung boto nyo, nagamit sa tama. Di ba? Sino ba naman ang first timer na senator ang gagawa sa mga ginagawa ngayon ng mama na to? Wala ho. Dapat ikaw merong malalim na pundasyon. Hindi lang ho sa kaalaman sa batas, kaalaman sa paggawa ng batas, kaalaman sa napakaraming bagay sa pamahalaan. Dapat meron ka ring malalim na pundasyon, kapital pagdating sa politika. Ibig na sabihin, malalim na pundasyon, malalim na pagsuporta ng sambayan ng Pilipino. Ramdam ni Sen Dante, kaya malakas sa loob niya. Nasa likod niya ang sambayan ng Pilipino dito sa isa na to. So always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.